Katulad ng maraming OFW nating kababayan, isa si Sally Ordinario Villanueva sa mga umalis ng ating bansa at nangarap ng magandang buhay para sa kanyang mga anak. Subalit sa kanyang pag-alis ay kabaligtaran ng kanyang inaakala ang sinapit niya sa ibang bansa. Subalit ang kaibahan ng kwento ni Sally sa ibang kaso ng OFW, ang nagdala sa kanya sa kapahamakan ay isa ding Filipina. Kaya naman talagang nakakapanlumo ang sinapit ng kababayan nating si Sally sa China. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang pamilya ni Sally Ordinario Villanueva ay nabibilang sa mga mahihirap nating kababayan sa Gumbuan, Etiaga, Isabela. Sa murang edad ay namulatan ni Sally ang hirap ng kanilang buhay. Ito din ang dahilan kung bakit hindi na niya nagawang makapag-aral ng kolehiyo. Nang makapagtapos ng high school ay nagtrabaho na siya para makatulong sa mga magulang. Subalit dahil nga sa high school graduate lamang ay hindi siya makatagpo ng magandang trabaho sa kanilang probinsya. Hanggang sa makilala niya ang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso sa katauhan ni Hilarion Villanueva, isang bus driver. Di nagtagal ay ikinasal sila at biniyayaan ng 2 anak. Dahil sa hirap ng buhay at lumalaking mga anak, ay napagpasyahan ng mag-asawa na mag-apply ang isa sa kanila sa abroad. Dahil nga siya ang lalaki, ay si Hilarion ang unang sumubok at nag-apply bilang construction worker. Subalit naloko ito ng recruiter matapos nahinga ng malaking halaga para umano sa pagpoproseso ng papeles ay hindi na ito nagpakita sa mag-asawa. Nabaon sila sa utang at naibenta pa ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Sa kabila nito ay hindi sila nawala ng pag-asa. Ang nakikita lamang nilang paraan para makabawi sa lahat ng nawala sa kanila at magkaroon ng magandang buhay ay ang pangingibang bansa. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay muling sumugal ang mag-asawa. Nakahanap silang muli ng recruiter at muling nag-apply si Hilarion. Subalit tulad ng nauna ay muli itong naloko. Lalong nabaon sa pagkakautang ang mag-asawa. Sa pangatlong pagkakataon ay si Sally naman ang sumubok na mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Ang desisyon niyang ito ay tinutulan ng kanyang asawa maging ng kanyang mga magulang. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay lihim na nagproseso si Sally ng kanyang mga papeles. Hindi rin alam ng kanyang asawa na palihim niyang isinanla ang kanilang lupa upang gamitin niyang pambayad sa placement fee sa Macau. Nagulat na lamang sila nang dumating na ang araw ng pag-alis nito. Wala nang nagawa ang kanyang mga magulang at ang kanyang asawa dahil sa naproseso na ang mga papeles at naibigay na ang placement fee. May ticket na rin ito ng eroplano paalis. April 2007 hanggang 2008 ay nagtrabaho si Sally sa Macau bilang domestic helper. Ayos naman na naging trabaho ni Sally sa Macau at kahit papaano ay nagawa nilang makabayad sa kanilang mga pinagkakautangan at mabawi ang isinanla niyang lupa. Sa Macau na rin niya nakilala ang isang kaibigan na nagpakilala sa kanyang si Tita Kakayan o Mafet Cortez. Mabilis na nahulog ang loob ni Sally kay Mafet Cortez dahil nga sa marami silang mga common friends. Maliban dito ay nagmula din ito sa Rizal, Alicia, sa probinsya pa din ng Isabela. Makalipas ang kontrata sa Macau, ay maayos naman na nakauwi si Sally ng Pilipinas at muling nakapiling ang kanyang pamilya noong 2008. Ang kanyang sahod habang nasa Macau ay sapat lamang sa kanilang mga bayarin at pangangailangan, kaya naman walang ipon na naiuwi si Sally ng Pilipinas. Sa di inaasahang pagkakataon ay muling nag-cross ang landas nila ni Mafet Cortez sa Isabela. Sa kanilang pagkikita ay inalok siya nito ng trabaho, hindi bilang domestic helper, kundi isa umunong messenger at tagapagdala ng mga cellphones mula sa China pabalik dito sa Pilipinas para ibenta.
Ang kanyang magiging trabaho ay pagpunta ng China para kunin ang nasabing mga paninda at muli itong dalhin pabalik ng Pilipinas. Matatagalan umano kasi kung sa cargo ito ipapadala na tumatagal ng halos 1 buwan. At dahil nga walang trabaho at nais na makaipon para makapagpatayo ng kahit na maliit na negosyo, ay pumayag si Sally sa inalok ni Mafet Cortez na trabaho sa kanya. Makalipas lamang ang ilang araw ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan at sinabi sa kanya nito na nakabook na ang flight niya papuntang China. Ipinaliwanag nito sa kanya na pagdating niya ng Xiamen Gaochi International Airport ay babalik din siya agad ng Manila sakay ng China Southern Airlines. Binilinan din siya nito na wag nang magdala ng suitcase dahil ito na umano magpo-provide ng suitcase na dadalhin niya papuntang China. December 23, 2008, 2 araw bago ang Kapaskuhan, kasama ang asawang si Hilarion ay nakipagkita sila kay Mafet Cortez. At doon na nga nito iniabot sa kanila ang isang silver gray na suitcase at $500 bilang pocket money. Ibinigay din nito sa kanya ang contact number ng taong kakatagpuin niya sa China na siya umanong magsasabi sa kanya ng kanyang gagawin. At kapag matagumpay niya na nagawa ang lahat ay babayaran siya ng kanilang boss ng 25,000 pesos bilang kabayaran sa kanyang serbisyo. Malaki na ang halagang iyon para sa kanilang pamilya, lalo na nga at papalapit na ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Tulad ng napag-usapan, ay sumakay si Sally ng eroplano na magdadala sa kanya sa Xiamen Gaochi International Airport. Lingid sa kanyang kaalaman, ang datatnan niya roon na magiging daan pala sa kanyang kamatayan. Pagdating sa Xiamen, kinabukasan December 24, 2008, ay sinubukan ni Sally na tawagan ng contact person na ibinigay sa kanya ni Mafet Cortez. Subalit hindi niya ito makontak. Mas lalo pa nga siyang kinabahan nang harangin siya ng mga officer sa inspection area at dalhin sa isang isolated na silid kung saan ay nagsagawa ang mga Chinese custom ng on-the-spot investigation. Mula sa kanyang suitcase ay nakakuha ang mga ito ng 2 plastic bags ng puting pulbos na may bigat na 4,110 grams. Ang mga ito ay nakalagay sa lining ng silver gray na suitcase na ibinigay sa kanya ni Mafet Cortez o Tita Kakayan. Mula sa airport ay agad na dinakip si Sally at inilipat sa kustodiya ng Xiamen Anti-Smuggling Bureau. Mula ng araw na yon ay hindi na nila nakausap si Mafet Cortez. Nagulat na lamang siya nang sabihin sa kanya ng officials ng Anti-Smuggling Bureau ng Xiamen Customs na na-identify umano ng Xiamen Public Security Bureau na ang mga puting pulbos na natagpuan sa kanyang bagahe ay mataas na uri ng illegal na droga. Dahil dito ay pinaliwanag sa kanya na siya ay nakakumit ng krimen na may kinalaman sa drug smuggling at ito ay malinaw na paglabag sa batas ng China. Kaya naman siya ay agad na sinailalim sa investigasyon. January 21, 2009, si Sally ay opisyal nang inaresto ng Anti-Smuggling Bureau of Xiamen Customs sa kasong smuggling. Ang balita ay agad naman na nakarating sa kanyang pamilya sa Isabela. Nang magsimula ang mga paglilitis ng kaso ni Sally, ay binigyan siya ng Filipino interpreter para mas madali niyang maipaliwanag ang mga nais niyang sabihin. Sa assistance ng Philippine Consulate General sa Xiamen, sinabi ni Sally na ang naturang suitcase ay hindi sa kanya at ikinuwento niya ang lahat mula sa pagkakakilala nila ni Mafet Cortez hanggang sa alukin siya nito ng trabaho. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi pinaniwalaan ng hukuman. Ayon sa hukuman ay hindi kapani-paniwala na hindi nagawang mapansin ni Sally na mabigat ang kanyang dala-dalang suitcase gayong wala itong laman. Noong July 16, 2009, si Sally ay hinatulan ng parusang kamatayan at pagkumpiska ng kanyang mga personal na ari-arian. Sa tulong pa rin ng ating Philippine Consulate General sa Xiamen, ay nag-file sila ng appeal, subalit ito ay binasura ng Fujian Provincial Higher People's Court.
Ang pagpupuslit kasi ng iligal na droga sa China na may bigat na lalampas sa 1 kilo o kahit 50 grams ay isa ng capital offense na may parusang kamatayan. Sa tulong ng ating gobyerno ay lumipad ang magulang at mga kapatid ni Sally papuntang China. Hindi na sumama ang kanyang asawa dahil sa hindi niya kayang makita ang asawa sa kalagayan nito. Naging mailap din ito sa media mula nang pumutok ang balita. Bago dalhin sa execution chamber si Sally, ay binigyan ito ng pagkakataon para makasama ang pamilya sa huling pagkakataon na tumagal ng 1 oras. Sa kwento ng kanyang mga magulang, ay nagulat ito nang makita sila. Nagtaka ito at natakot dahil hindi niya alam kung kailan ang araw ng kanyang execution. Kaya naman nang makita ang pamilya ay agad itong napahugulhol at nanginginig sa takot. 1 oras bago ang kanyang kamatayan, ay saka lamang nito nalaman na siya pala ay magpapaalam na. Sa kanyang mga huling sandali ay sinabi niya sa pamilya na huwag na siyang alalahanin dahil kung magtatagal siya sa kulungan ay mas mabuti nang mamatay siya para makauwi na siya ng Pilipinas. Hanggang sa huli ay nanindigan si Sally na inosente siya at hindi niya alam na may droga ang dala niyang bagahe. Sa kanyang huling kahilingan ay hiniling niya sa ating gobyerno na tulungan ang kanyang mga anak na makapag-aral at kahit na anong mangyari ay maiuwi ang kanyang katawan sa lugar na kanyang sinilangan. April 6, 2011 ay sinalubong ng kanyang pamilya ang labi ni Sally sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Pansamantala itong inilagak sa bahay ng mga kamag-anak sa Batasan Hills, Quezon City para makita ng mga kamag-anak at ilang nakikiramay. Bago ito iniuwi ng Isabela at doon ay inihatid sa kanyang huling himlayan sa Tupac Cemetery sa Jonestown. Matapos ang execution ay kusang loob naman na sumuko si Mafet Cortez alias Tita Kakayan sa NBI sa Isabela noong March 30, 2011. Ayon sa kanyang abogado ay natakot umano ito para sa sariling kaligtasan matapos na makatanggap ng mga pagbabanta. Inamin nito na siya nga ang nagproseso ng mga papeles ni Sally paalis ng Pilipinas. Subalit ayon sa kanya ay wala siyang kinalaman sa dala-dala nitong bagahe. Gayunpaman ay inaresto pa rin ito sa kasong large-scale illegal recruitment na isinampa sa Manila Regional Trial Court. Subalit muli itong nakalaya matapos na mabasura ang kaso dahil sa nabigo ang mga complainant na dumalo sa mga pagdinig. Taong 2012 ay muli itong inaresto sa ikalawang pagkakataon ng NBI. Matapos na maglabas ng panibagong warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court, kaugnay sa paglabag sa Section 6 ng Republic Act 8042 o Illegal Recruitment in Large Scale. Ito ay matapos na mapatunayan na siya ang personal na bumili ng ticket ni Sally papuntang Xiamen. Matapos sa mga pagdinig, si Mafet Cortez ay hinatulan ng 12 taon na pagkakakulong at pinagbayad ng halagang 500,000 piso base sa 11 pages na decision na inilabas ni Isabela Regional Trial Court Judge Raimundo Aumentado. Inaasahan na muli na itong makakalaya ngayong taon. Samantalang hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ng mga naulila ni Sally ang masakit na sinapit nito sa China. Base sa data ng Philippine Drug Enforcement Agency, ay may 630 mga kababayan natin ang nakakulong sa ibang bansa sa kasong drug trafficking. 250 ang nasa China at 72 ang nasa death row. Nakakalungkot dahil sa napakaraming dayuhan ang nahuhuling nagdadala ng illegal na droga dito sa ating bansa. Subalit tanging life imprisonment at deportation lamang ang nakukuha nilang kaparusahan. Samantalang ang ating mga kababayan naman ay agad na napapatawan ng parusang kamatayan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.